agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Anhapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, good morning po sa Indogabos. Good morning po Legazpi, Probinsya Canalbay, mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Welcome po mga tugang sa indong programang Anhapot sa DCGB. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang, mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ang katuyuhan. Ang sarong isyong malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Ini po mga tugang Anhapot hindi po sa DCGB. Ngunyan pong aldaw mga tugang nin Friday hanggang po kitang 9 o'clock in the morning. Mag-irestorya lamang kita magsarabay-sabay kan mga pangyari po dyan sa tuyang kapalibutan. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Good morning na Legazpi City, asin Probinsya Canalbay. Mga tugang, ang mga helang kangatay arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin ala kapag kaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyon Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Liver Aid Silimarine Capsule, mga tugang, saro po yan na antioxidant na nagkatabang sa pagtaon ng proteksyon. Sa ralo na pag-inom kang Liver Aid, pwede na mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminuuday, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarine Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Anhapot. Oy, madali lang tamay nagte-text sa kuya digdi. Ini po napigte-text nindo na may chopper o bako man tabi to eroplano na nag-crash landing diyan sa mga emergency landing diyan sa Kamalig. Parang eskwelahan sa Kamalig Albay. Chopper po ito, helicopter po ito. Na-cover po yan kan DCGB kaswapon. Ano? Na-scoop tabi ni Jimmy, punod to hanggang mga tugang sa na-locate me. Kunahin tabi iso chopper. Nag-emergency landing. Diyan po sa may Kamalig Albay kaswapon. Ano? And ano yan, na inabot me, mga tugang inabot ni Jimmy, mga tugang ang chopper, dyan po sa, ano yan, dyan po sa may patikan Kamalig Albay, mga tugang na i-report ni Jimmy, ano nangyari mo na sa nakisuyo, kasamuya, so mga opisyales dyan, so sa, ano yan, so sa EFP, nagisuyo na kumpid da ito pag para report ha kay po na baka na delikado da tabi sa security. Kaya pagkatapos na ma-confirm ito, hayaan po naman sa pinangyarihan, yung tabi yan mga tugang. Pero kaya nahiling nindo na i-report sa GMA kasuhapon. Pero inot na po yan na-scoop mga tugang kan DCGB. Kaya lang may makihuron tabi sa samuya kaya yan ha. Alright, o sige. Kanta mo na ano yan, sumada mga tugang kan mga bareta. May kinaraman dyan si Jimmy na salita. Jim, good morning. Ano nangyari man nga? Yes, BP. Actually, itong so kahoron niya itong
opisyal kaso hapon duman sa site an condition mi na ngunya na pagkaaga aparte ka na follow up mapaluwas siya ni na informasyon kung ano nangyari duman sa helicopter. And ngunyan an simbag nakikihoron sa giraray dahil pa pwede makapagpaluwas ni statement BBB. Aha. And dahil pa masabutan sa kunata ta arugato Na na talaga no, sa Manila pigbaralita na eh. sabi ko nga ni na niya kung may nag-post na nga ni no comment da siya sa kursi siya nag-post. Big post na nga ni sa ano yan, sa mga social media. Dahil na so masunod lang kita tamas maray na ito nagasunod sa mga kasuguan. Iyo. And basado sa mga residentes alas 12 kaso hapon ay ni Rosais. Yes, Bigla sa nasindang nakadangog ni nababaon pagkatapos maragubno po na layog ni helicopter. And ara mo kita baga may ibang diskarte kung dahil pwede sa main source, secondary source kita. Dangugon niya to intervista niya to first heard ini ali sa site ali sa residente and barangay official kan barangay Manawan lagi sa inyo hinahanap daw sinundo po. Saan kakawari ka? Ano pangalan mo? Adelina Ontiveros. Anong oras yan Basta ako sa balay, nadungag ko. Iba na sa na Oo, iba na. Hindi kayo na ko nakalanding dito. Correct nung guide na ko. Kaya nagpaikot dito. Okay, namadungag ko naman na ako. Nagiti na. Anong minanding na pala dito. Kaya nagluwa na ko. Ano ninyo tiya ika? Adelina ito. Ano na po aram? Ontiveros. First name? Adelina Ontiveros. Ikati sa na mo. Basta ko. Ano natin mo ba? Ayun, nagagisa may... Ako ba wala? Oo, anong nataas. Tapos sabi ko doon sa pamangkin ko, may salis ka natin baka mag-uwi. Maragog mo ba? Sa kaso? Hindi pa. Iba, basta iba sa tunog. Tapos sabi ko, Tinanabi niya? bumalik ako, tanggal akong ulam doon sa pamangkin ko. Yung pamangkin ko nandun sa sa taniman. Naulan. Maulan sa niya? Oo, naulan ko sa ginata. Bumalik. Pagbalik. Pero karere? Hindi nga, sarili nagbalik dito sa isa ko. Hindi nga, pagbalik siya sa amo. Ababa una. Hindi rin pangaan talagang dala akong pag isira diba sa pamangkin ko. Sabi ko, maghalik ka dyan sa may helicopter. Sabi niya, Elisa, Iya. Iyon ito tabi, Bibi. Ito so pagkasusog na niya. Obserbasyon kan mga tao duman. An obserbasyon ninda na may kuan babaon ragub na ibaon ng tunog. Conclusion may diferensya. Pagkatapos kan nagpasiring kita proceed kita habang mauranon dumugonon kita kasabay niya to si Boy and si Joshua. Inot ba kung matatandaan inot na niya to ining nasagap sa Banuan kan ginubatan yaong kita nakistandby sa may munisipyo para ni sa pulis mauranon kita baga observant sa palibot ko nanoan hiro-hiro iba so hiro-hiro kan kapulisan and mangumon-ngumon gari sa may pigahandaan baga kinuruaso sa indang mga armas armalite and nyako iba ni Hiroa buminaba ako sa munisipyo then nag-proceed ako duman sa headquarter mangumon-ngumon tabi Bibi may uminabot na nagilaw-ilaw na mobile man kipulis hali sa mobile force duman na nyako gari may pangyayari nagugid ako sa sarong pulis ano nyako an problema may kuan ngaya may ipapalo up nga kaming kuan nag-emergency landing na helicopter dumanda sa Malipo sa Malipo kung gusto mo ngayon may baka sir dahil man kita nagagad man kita kan sa diritang mobile kaya ako nag-apod dyan sa imo then mangumon-ngumon naka-standby ako naghahalat ako kan mobile may nakuha ng informasyon naman na uto na nga sa Manawan wala man nga sa Malipo so proceed kita duman sa Manawan mga alas 2 na past 2
2, lakabot kita dumantan sabi sa ilaog compound kan iskwelahan. Pagabot sa compound, luminuwas naman kita pag naglaog kita sa compound, luwas kita duman sa Kudal. Puto, arayo papalaan lalakawon pa, madugion, mauranon, madugion, dahil kita ki pandong duman, tanawan ta na duman, ang gulping presensya ki mga men yun uniform. Natanaw mina ni Joshua, so helicopter doon sa makabasan sa patag na lugar. Sabi nga ni, may mga maringad dahil nga suminabit sa kurinte. Yeah. So nag-ugit kita, ano niya oring-oding duman, emergency landing. Tapos may ruminan ni sa to nasaro. Tapos may suminunod pang saro na Malaysia nagpasiguro kita, nag-ID kita, si Joshua naka-uniforme. Pinakihuronan kita. Ayos sa pagkihuron man, polite and kung pipili niya sir, masabutan nito na dahil na nang yung magparita. And dahil na yung magpicture for security protocol. So madaling sabi niya ko safe man, so mga lunad, safe man da. Sa niya ko yan Ali Manila and Pasiring Digdi. Sa kung ano ang purpose sa mga lunad, dahil na sinirimbag, as dahil nakikisimbagan ta. Dahil na late, mapaluwas na sa nadaasin na statement tabi, bibi. Iyon, okay. After Benny. So, nag-pull out na kita, sunod na lang duman. Yes. Ang importante, na-clarify na to, na-validate niya to na ayaon man ang gaduman, so helicopter. Yan Okay. bibipian na kuangkaan na istorya kaso hapon sa ginubata nagpuon, then later on dig din na validate nayaon man hanggang sa Manawan Kamaligalbay. Jimmy, Yes. salita di si GB News. Salamat Jimmy sa sumada kalangyari yang kasuhapon tami naghapot na baranta baita na nahiling niya na monitor niya da kasuhapon sa mga national television sa Metro Manila, pero iskop yan kandi si GB kasuhapon mga tugang digdi po sa probinsya Canalbay. Kaya lang yung nga nito pig respeto ta so pakiuron sa tuya kan mga opisyales mga tugang sa AFP sa ito pong chopper na ito pagrugaring kan sa tuya tabing ano yan pero data pa makuan at tabong nga na magpaluwas kay statement ang sabi kay Jimmy ngunyan da mapaluwas kay statement kundi kang pinalap ni Jimmy ngunyan day pa da tabi ki available tagulo naman sa nang maaraman kung hali ito sa Manila masain ito ano ang mga sisay ang mga sakay duman mga tugang sa chopper na ito asin ano po ang rason kung nag-emergency landing ito diyan po sa may mali po no ang hiling baka may problema kaya ito sa pinagpa-follow up kasubang hapon ni Joshua kasi Jimmy mga tugang ta duminulagan mismo duman sa lugar sa Makabasan duminulagan mismo duman sa Makabasan Sudua para mga tugang i-verify kung saan po saan tabi mga tugang nagdalagan iyan na mga kuan na iyan tabi na mga iyan tabi na chopper na ito nag-emergency landing. So as of now dahil po kita dahil ma-confirmar kung ano ang rason kung natin nag-emergency landing ito ng Buda dumananggad sa Makabasan sa Madugi mga tugang huminog pa sa aeroplano so helicopter. Pinaghalat na tabi ang official statement yan sa TOG Technical Operation Group mga tugang kung anong rason may kinaraman po sa siring na bagay. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mauran-uran manggiraray na pagkaaga, suspendido po mga tugang ang face-to-face classes. Digdi po sa probinsya kan Albay. So localized suspension tabi. Digdi mga tugang sa probinsya kan Albay. Alright, kaya kita gabos. Mga tugang mag-ingat dyan ta magiging mauran. Sisug po mga tugang yan sa forecast tabi kan Pag-asa Weather Bureau na nakabase po digdi sa syudad ni Legazpi. Para po sa mga parantabay ta, ang pinakamainit ngunya na istorya sa nasyonal, iyo po mga tugangan impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte. Diba? Ano ang latest dyan, mga tugang para po maintindihan niyato na mga nag-aantabay, di na-impeach siya mga tugang kan House of Representatives. Gusto sabihin, ang House of Representatives, mga tugang ang nag-determinal kung igwa ki probable cause. May kinaraman po dyan. Kaya,
ano yan, nagkaigwatabi mga tugang sindaki pag-aaram, pagdeterminar, binurutuan kisubra sa 200 na mga congressmen, yan po ang proseso sa impeachment, ipinadara mga tugang duman sa Senado kan Pilipinas. Kanataymingan sa Senado, kan binabot duman, pa-adjourn na po sinda, nag-declare na ki recess mga tugang ang Senado. Ma-resume sinda petsa 2. Kan sa endang session, after election yan. After election. Nahiling ko kaso banggi, mga tugang si Senador Chis Escudero, ang presidente kan Senado, nagapaliwanag kung dapat sinda mga tugang mabalik sa June 2. Kung sabihin kung June 2 po yan, mabalik ang mga senador after mga tugang kan midterm election. Sa maabot na eleksyon, may bubutuhan kita mga tugang na 12 na senador. Nayo po makumpuesto kan additional para maging 24 ang Senado, ang numero kang Senado, mga tugang sa upper house, no? Anong implikasyon ka ito kung gari mas sa sinda pabor sinda na magkondukta sinda ki impeachment trial mga tugang after election. Di ba? After election siyempre maski sabihon tang uday, may implikasyon yan mga tugang sa endang pagkandidato na pwedeng sa mga pro Duterte o so anong grupo man yan, mga tugang pwedeng maapektaran ang senda tabi na boto sa pag-abot kang aldaw kung araw kan mangyari. So after election tabi, safe sinda sa pagdedesisyon kung guilty or not guilty mga tugang ang vice-presidente o pag siya mananggad o kung talagang siya madidismissed mga tugang from service bilang presidente kan Pilipinas. Ang hapot, ano sa iling nindo? Mga tugang, anong masasabi nindo sa impeachment mga tugang ni Vice President Sara Duterte? Say nagpuon yan, ilingan man sa masaklap na pangyari, adi nagpuon mga tugang sinda sa pig-apod na unity team. Nagkasabay mga tugang magka-ticket mga tugang sinda PBBM as in VP Sara. Dapat talaga pala kung magkaigwa ki mga amendment sa constitution, ina dapat adalan adi. Na gari kita US dapat kung ano boboto presidente sana. Pag binoto man presidente, carry on niya, mga tugang ang sa iyang vice-presidente. Kundi kita magadigdi, individual ang pagboto. Dali nga, magkasurog si Presidente Duterte, si Vice President Sara, boda si PBBM. Bata ini baga si Sara, winarningan baga ini ka nama, sa mga statement ka ito ni Digong, day ka ngayon ni mag-intra dyan, mararaot ka ngayon dyan. Dili mo sa wisdom of a father, mga tugang nanay hiling niya, suputuro kan aki niya. Bako na gari nagdilang anghel, mga tugang si former President Rodrigo Duterte. Tatin naman da sa aki niya. At ang ngayabi, day ka mag-intra dyan, tamararaot ka dyan. Huwag kang papasok dyan, masisira ka dyan. O yung manang gadilingan na, mga tugang ito pala ang panahon ni Presidente Rodrigo Duterte sa Pilipinas bago siya nakapwestong presidente yun para siring duman ang mga congressmen para siring duman ang mga congressmen ilinga kan panahon ni Digong ang kadaklang gayo diyan sa mga iba iyan so nagpapakpak kay Digong iyan so nag-uumaw kay Digong kanatanggal si Digong baralyuan naman sinda ngunyan mga tugang ang kalaban na linda mga tugang so former Duterte group ngunyan, paano na kita kaini? Halaton ta iyan mga tugang na impeachment trial na mapuon tabi sa petsa 2 kang Hunyo 2025. Right after, ang election baga is May 10, 2025. Yan. Mayo, Hunyo, Mayo 10 yan. Second Monday, mga tugang of the month. Tamang-tama, mahunyo no, tapos na, aram na, kung sisay mga tugang ang nagbuto na, o sisay tabian ng gana na mga senador. Pero ang mga senador,
na nagkarandidato, mangga naman udai, mga tugang ngunyan, tabi, ang mapuunan sa indang term, June 30. Matapos ang term ninda, June 30. Noon time of June 30. Na yun man ang pag-asumir sa pwesto, kan gabos na mga local elected officials. June 30. Kaya sa mga nadaog na mga senador, mga tugang, sa Mayo, 10 na election, bako mangitang abogado, dahil mangitang expertise may kinaraman digdi, siyempre matukaw sinda, manggiraray, bilang impeachment judges. Yan. Tan mga huwes, iyong mga tugang iyan, ang tabi ang nagtutukaw na impeachment judges, ang mga senador, iyo po ang mga impeachment judges. Diyan mo mahiling mga tugang kon gura no sindaman katibay sa pagdedesisyon objectively sa pagipi kon pahilingon kon si BP Sara Duterte, mga tugang remove tabi from office o hindi. Ano ang mga kaso na hinampang lat nga nahata hipigahanap ko so mga kaso na ipinag-file mga tugang kay Sara Duterte. Nakaugat ito duman sa confidential fund, di ba? Confidential fund, confidential and intelligence fund. Saro ito. Ito na so pagtaram niya na nag-hire na tabi siya ki hide killer. May kinauron na siyang hide killer. Nakun ako ngaya gadanon. Iba sabi niya ako ngaya gadanon. Tiraon man nga nindong yan mga tawong ini. Yan. Hindi kasaro ito sinabay duman. Nagkapirang itong so culpable violation of the Constitution, tabi trial of public trust, asin di ba pa. So yun ang mga kaso na ang pangonkan sa tuya mga tugang na vice presidente. Kaya abangan niya tuyang kung ano ang kapaladan kaiyan. Ang hapot diyan, tara mo nindo kay to kan panahon ang inot na mga impeachment trial, may nakaurong kita kay itong mga abogado na pig-interview ta. Ang impeachment trial is both political and ano nga nang sarokan? Political, ano yan? Political trial. Number bagay yan, di ba? Buda, may kinaraman tabi sa paghahanap nin mga pagi kung ang saro na presidente o vice-presidente, mga tugang tatanggalon tabi sa pwesto. Yan. Kundi ngo yan, ang nasampulang gari first time da ini sa history mga tugang kang Pilipinas na ang vice-presidente suminairarom tabi sa impeachment trial. Ili kanon do manindo. Ako kang nabukan nagtrabaho sa media, ang natandaan ko na nag-agi sa impeachment trial, pinaka-primero si former President Erap Estrada. Nagresulta baga ito sa People Power 2. Nanon manindo? Nagresulta sa People Power 2. Dahil man siya na-impeach, kundi mga na-remove talaga kan Senado, ngaya hinusgang ki guilty or not guilty, pero naghali siya dahil lang po duman sa pag-alsakan mga tao. Itong People Power 2, EDSA 2. Yan. Sunod, di ba, nagpag-cover taga ito si Chief Justice Renato Corona. Yan. Chief Justice Renato Corona, hinusgahan ini kan mga senador na siya po mga tugang guilty sa pinag-charge sa iya. Si former Chief Justice sa babae baga, Sereno, kung hindi man siya nag-agi naman sa proseso, siya po natanggal man sa pagikan sa iyang mga pag-iriba sa Korte Suprema. Yan. Si former Solicitor General, Ombudsman ba yun? Mercedes Gutierrez. Kaya lang, dahil man talaga nag-resign siya, mga tugang diretso. So, iyan tabi sa mga nagkatarandaan na impeachment trial. Pero, impeachment cases, di akong natandaan, mga tugang na, na ang vice-presidente, mga tugang, upinairarom tabi sa impeachment. Yeah. Ang hapot, kung matanggal mga tugang si Sara Duterte, si San masalid ang vice-presidente.
Remember na kung madesisyonan tabi siya sa June, madesisyonan tabi siya mga tugang sa June, guilty or not guilty, kung guilty siya, si Sai, mga tugang ang masalida sa iya na Vice Presidente. Iyan ang hapot. Di ko aram kung ang Senate President o ang Speaker of the House o kung si Sai o kung ano. Iyan, saka na, pilitan niya itong ihapot yan mga tugang sa mga baabot na aldaw. Sabi kan text dito, si Corona, ito migo, iyo, migo. So, hinatulang ki guilty baga, si Renato Corona. Gadana, delayed Renato Corona. Good morning, Henry. May 12 ang eleksyon. Ma-impeach siya dahil gibo niya rin, sorry, I stand corrected. May 12 pala. Sorry. Hindi, and May 10 pala is the last day of campaign for senator, for all position. Sa gabos na positions, mga tugang, dosing senador, congressman, and local positions. Tama ka, I stand corrected. May 12 ang eleksyon. Ang nasa isip ko pala na May 10 is to so pigapon na last day of campaign. Alright. Politika iyan hilinga sa Albay. Relax. Baysa na. National kita. Alright. O sige. Good morning, Henry M. Halatuntang kung anon magiging resulta ka iyan na mga pahayag na iyan asin impeachment na iyan. Alright. Sige. Tingnan natin kung ano mananggad ang mangyari kanta. Di pa man kita makataram, indyan ta naman, si Sed naman noon may comedy, mga tugang na senador, may kinaraman yan. Ano? Alright. Good morning po. Para sa kuya po, matatanggal yan. Ayan. May hearing sa Senado kung yaon na si Gobo da si Bato. Yan. Good morning, Mrs. Z. Belated happy birthday kay Mading Jennifer. Yan. Diyan po sa Santo Domingo, Albay. Alright. Sige. So, yan mga tugang ang mga arabanganta na mga mainit na istorya digdi po sa tuya na palibot tangani na I do not know di ko aram kung seryoso ang presidente kan sinabi niya kaito na dapat na pagtawanan ki atensyon ang may kinaraman sa impeachment ni BP Sara. Sabi baga ni PBBM, di man niya kay po niya. Dakol ngayang mga problema sa nasyon ang dapat na pag-irestoryahan. Ang dapat ngayang tawanan ki atensyon. Kaya po niya tabi ki impeachment. Deta aram kung seryoso ang presidente, mga tugang sa pahayag na. Pero pwede tawanan siya kapigapod na benefit of the doubt na baka seryoso siya. Sa likod kalilatak-latak siya, mga tugang kan dating presidente, di ba? The former President Duterte. Asin po, mga tugang kan iba pa. Dilatak-latak siya ni BP Sara. Di ba? Yan ang hirlingon. Pero, kay pon mananggad talagang impeachment sa sitwasyon kang Pilipinas? Iyan mga tugang anhapot. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Number yan sa Senado, takong kalyado, mabuto para sa out. Ayo baga si Sara. Totoo man talaga. Numbers game. Tabi yan. Tabi, mga tugang may kinaraman po sa siring na bagay. Alright, sige. Sige po, mga tugang 17 minutos pasado, alas 8 nin pagkaaga, digdi po sa satuyang programang Anhapot sa DCGB. Di magbabalik kita, magalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kung Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig makitang pangangamba, kung Joey Salceda. Highest rating na proven, ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat, kung Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kung Joey Salceda. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig.
Kasi laking Pigrolak. Kagapay for more than 30 Pigrolak years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi! Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrolak. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Diday ko, diday ko, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagmakulog siya sa probinsyang Albay. Ngunya sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yung si Diday ko. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad. Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa at bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo. Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sige, balik kita sa programa. Oy, happy birthday po kay Dr. Fulbert Heliego. Ang pamayo po ka na Malinaw Rehabilitation Center. Doc Fulbert, hapadi, happy birthday tabi sa imo. Birthday mo pala ngunyan na daw, ha? Dr. Fulbert Alec Heliego, ang dating City Health Officer, mga tugang kan Legazpi. At sinsangon yan, siya po ang Director kang Chief of Hospital, mga tugang kan Malinaw Rehabilitation Center. Diyan po sa Malinaw, Albay. Doc, maray na gatabi, happy birthday po sa imo. At saka happy birthday po kay, happy 18th birthday kay Yara Camila Adra Finat. Sa aga po na Pebrero 8, hali kay Mami Joy Adra Pinat at saka kay Lola Alon Adra ng Puro, Legazpi City. Yan. Lola Alon, good morning tabi sa imo. Good morning sa mga taga Puro, Legazpi. Birthday po, advance happy birthday kay Yara Camila Adra Finat. Aramon ta daw ang mga dagdag na report hali po dyan sa luwas kay ba mga tugang an Mega Force Patrol. Pareta ni Joshua Bino, 8:25 oras po sa DCGV. Joshua, good morning, come in. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Nakalipas ang nagkapirang simana sa Kutgunyan, piki-imbestigaran pa kan Central Headquarters kan Philippine Coast Guard ang insidente nin pagkakumpiskar nin 170 million pesos kantidad nin shabu na kumpiskar dumana sa Cebu City alagad su bihikulo na piglunadan kan na droga hali sa Masbate bago nakaabot na Cebu. Sigun kay Philippine o Coast Guard Bicol District Commander Commodore Ivan E. Roldan, diyan pa duman sa Central Lindang Opisina na dalagan kan investigasyon may kinaraman sa na-relieve o kaya na tanggal sa pwestong si Lieutenant Junior Grade Arjon Elumba, ang Deputy Commander kan Coast Guard Station na Masbate. Kung nasatandaan kaya Henry na pangyayari, Enero 22 ni nabanggi, kan na sarong bihikulo, nagsakay nin sarong roro, dyan sa pier kan na Masbate. Kinaagahan Enero 23, makabot ini sa syudad kan Cebu. Dumana ini sinakyada dinakok kan mga otoridad kung sa arestado ang duwang high value target asin na kumpiskar tad VP Henry ang nagkapirang kilo nin shabu na minakantidad 170 million pesos. Nagkaigwan nin dakulang kaputan kung paanong nakabot pa ini sa Cebu City na dapat kuta na ngaya, doon pa sana sa Masbate, nasabat na o kaya nadakop na. May nagbutwa kaya sa mga statement na ipigpalawas kan na Coast Guard, nagluwas sa inisyal na investigasyon
na dahil man nagkaigwanin magkakanigong inspeksyon duman sa Masbate kung kaya nakalusot pa itong milyones kantidad nin kontrabando partikular na shabu. Rason para ma-relieve sa pwesto ang Deputy Commander kan Coast Guard Station Masbate na ininganing si Lieutenant Junior Grade Arjun Ilumba. Sa pag-follow up kan DCGB News sa Coast Guard Bicol sa paagi ni Commodore Ivan E. Roldan, ang District Commander, sigon saya, kung niya nagalat pa sinda kan may resulta kan investigasyon duman sa sindang sentral na opisina. Dangunta, halipot na pahayag kan nasabi ng District Commander. Ongoing, nasa headquarters naman po na yun. Ginagawa naman nila yung mga kukulang investigasyon para kung ano man yung ma-improve natin, ay ma-improve natin sa level ng district. Ang na-relieve, sir, yung deputy, yung commander mismo nasaan po, sir? Yung commander nandun po siya kasi wala siya nung time na yon, yung kanyang deputy na siyang in charge doon, yun ang na-relieve. Kaya under investigation po siya, nandun siya sa Maynila, so we're just waiting for the disposition ng aming internal affairs services. Ayan tabi BP, ang pahayag ni Commodore Ivan Roldan, ang District Commander kan Coast Guard Bicol. Anong punto, saan ang punto, saan sinamapon kan investigation? Kung nata, tabi BP Henry, kumbaga, nagbutwa kaya sa initial na investigasyon na dahil nagkaigwanin magkakanigong inspection duman sa Pier Can Masbate. Kung kaya, so 170 million pesos kantidad min Cebu, nakantos pa duman sa Cebu. Bigla investigaran kung ano ang pagkukulang sa parte ka na Coast Guard official na na-relieve sa pwesto. Yan, correct. Ang dapat talagang aramon, paano siya nakalawa sa Pier Haling Bicol? Di ba, Buda, paano nakalaog sa Pier? Buda, uminagi naman sa Pier. Correct. Paano siya nakaabot duman sa Cebu ito? Cebu? Sa Cebu. Huwag sabihon, yan ang nakulang hapot. Maring na nakop duman sa Cebu. Di ba? So, ang nakulang hapot, paano siya nakaagi? Anong pier ang inagyan? Masbate ba yan? Sa Masbate City. Masbate City. Saan hali sa Masbate? Bago maglaog sa Masbate, saan hali? Dahil na banggit tabi BP Henry, ang apot lang talagang dakula. Paano nakalaog duman sa pier, and paano nakabiyahe pa, nakasakay pa ng Roro, sakot sa makaabot ng Cebu. Kung sabihin, may hinalian siya bago minabot sa Masbate. Di ba? Paano siya dahil na-detectan sa mga equipment na pwedeng gamiton para ma-determine kung igwaki mga kontrabandong naglaog sa pier para ikarga sa barko? Iyan ang dapat talagang araman. Iyan ang at na-investigaran kung napano ta naging arog iyan kan. Buda, nakaabot sa Masbate, sa Cebu. Yes. Imagine pa ito, 1.7? 170 million. 170 million per ang kilo? Mga more or less 25. 25 kilos? Apo. Kung 25 kilos imagine mo, Joshua, ang 25 kilos na bagas? Kabang ang sako baga? Di ba? Imagine mo, kung 25 kilos siya ang kantidad, 170 million, imagine mo na mabakal kang sarong sakong bagas, iyan nababakal mo dyan kay, pigabakal ko dyan na bagas kay Chabilin Amuraw, na half na nakabugtak sa separadong salit na sako, arog kang kadakula. Di ba? Nata, arin magabatan kabangang sakong bagas buda, arin magabat ang 25 kilos na bagas buda, 25 kilos na shabu. Parehas. Okay. 25 kilos, boss. Good boss. Good boy. Good boy. Naturuan kita ba? Tasunod ko tang hapon sa imo na, arin magabatan 25 kilos na gapas, buda, 25 kilos na bagas na shabu. Mas magabat nga rin pagmatik mo ni Vice President. Arin niya magabat ang 25 kilos na cotton o 25 kilos na shabu. Awenda. May put yan si Sir, si Commander. Aramon kung paano ito nakalaog duman sa pier, na nakaagi sa pier kan Tabaco City, kan Masbate City. Yan. Ang hapot no riyan matatapos. So incident,
January 23. Yes. Sagkod sa ngunyan, under investigation pa din. Yes, by the tres na, ngunyan, ano na ngunyan? 8? Siete ngunyan eh. Diba? Siete Pa 3 ngunyan. weeks. Di, pakiresulta sa investigation kang pinalo up mo. Under investigation pa. Yan. O, baka magabataan nangyayaring investigasyon mo na umaagi talaga sa magadigong proseso para masiguro kung ano si resulta kan investigasyon. Yes. Okay? Yan tadi biti ang dagdag na istorya. Alidi sa luwas, kay baan ko niyan si Boy, sa sarong assignment, Josh Fabino at DCG. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alas 8:34 oras mga tugang sa Pilipinas. Di ba? Yung mas nito naman ang saro sa mga kontrobersiya. May kinaraman mga tugang sa shipment kan shabu. O, yung nga nito dapat aramon. Sen hali an shabu. Sen hali su history kan travel ka ito. Manila ba? O sen ba? Diyan ba sa konsainan? Taba ka naging point of entry o shipment entry, mga tugang sumasbate. O yan ang dakulang hapot. Bago ito, inabot mga tugang duman sa Cebu City, asin nadakop mga tugang kan mga otoridad. Di ba? O yan, gayon ang, aram na hindi yan. Aram na hindi yan. And although, mas kasi nang pig-investigaran yan, pero mga tugang ang mga nagdadangog, kitang mga tao, igwa kitang diretso, mga tugang bata, bagangon yan. Although bulto-bulto ang nagkakadarako, pero ang nagkakadarako mga tugang, dahil man kitawo na naaraman kung siya nagdara. Hello? Hello? Hello, amigo. Hello, Bigo. May nangyari na mga kanding view sa Port Canligaspi. Kaya mga panahon? Oo. Man, ay nakuhaan, kung ano. Pigamit ninda, so, sleeping dog. Sniffing dog. Oo. So ito mga hayam. So, mga trained na mga ayam, mga trained kinain. na ayam, Pig-training para magparong ng shabu. Pag tinakawan pa lang kayo, bag ngayon, linag dyan. Pag tuminukaw dyan ng dog, ibig sabihin, igwa yan. Matibay yun ang ayam, ano? Oo, diba talaga? Kaya lang, hindi akong nalusot na sinila duman. Pero kung pag sabi mo na aanapon pa ito, May, hindi. Imposible yun naman ito. Imposible yun na ito. Nawaran lugod ki maray na commander. Diba itong sala na commander na ito? Yung nga, nito siyempre. Alam mo, sa magbantay ka ng rural daw. Tapos kung ilingon mo ang mga port kang pili sa tuya, di ka man pwede mag-arog kaso sa airport. Masindang arog kaso sa airport na may, baga? Gano'n x-ray? X-ray? So x-ray, pag-x-ray baga pare? May nagis sa x-ray? Wala ka? Ang nahiling ko, warang, ang may scanner gayon, so sa Batangas na. Pero sa digdi sa ibang kadakla na port, wala man. Tapos, halimbawa ngayon naglaog na sa tao, dahil mapig-inspect. Aram mo, tama ka dyan, Migo. Pigiling man sana. Tama ka dyan, Mananggata. Dapat ko kung may, bako lang tungkol dyan sa drugs, iba pang kontrabando, kung talagang gusto tang maging marian seguridad, gabos na pier, dagat, port, dapat igwa ki scanner. Adi? Wala, Mananggata. May punto ka dyan, tama ka. Halimbawa, i-rely mo naman doon sa bubuksan ngayang kargamento. Alo yun. Magkakaigwa kikyo. Lalo kung nag-iridalian. Maulang. Kung isipunta, arog kayang kung i-inspect talaga. Ngunyan, itong inspect na ito, baka sa pag-ano, wala man akong nahiling na arugan. Iyo. Di ko alam kung sa port, haloy na kaya kung di nakaabot sa Matnog Port, di ko alam kung igwa ka andyan. No. Bako lang mano sa Matnog ang pigurunan ta. Tapos na prento na warang scanner, dahil man pigiling yan. Iyo man. Tama ka. Nahihirap ako. Duman baga sa naka-assign duman ng mga naka-duty. Madadamay. Damay talaga. So, ibig sabihin, may lapses sa PDEA. Deninda na ko aso. Na-monitor. Na suisoy, deninda na hiling. Nakantos nga ni Siboy. Iyo. Ba kayo? Gari kulang sa pag-apo na confidential fund. Yaraw na sa ina. Intelligence fund. Yaraw na maganda kay Yaraw na maganda kay Sarah. Okay. Sige. Sige, Migo. Salamat. Alam mo, may punto ito si Manong Red siya, no?
Sa mga port na talaga, pero ang airport may scanner, di ba? Sa airport, medyo madaling ma-determine yan. Pero mananggad sa mga pier, ilingan mo ako haloy na akong din nakaka-arogan sa Masbate. Garin posibleng may scanner dyan, ang pier. Arog sa, ako haloy na akong din nakaagis sa Matnog Port. Kaya siguro mga 20 years ago gayo, nakaagi ako dyan. Pero ngunyan, din ako nakakaagi, lingaw ko na nga kung paano ang proseso gayo dyan. Di ko alam kung nagwasinda. Kang Disyembre, nagpasiring kami sa Catanduanes. Kung may darara ka talagang mga bagay-bagay na ipinagbabawal mga tugang sa ley, makakalusot, taday man kay inspeksyon. Ala ka naman na burokasan mo ang burubit-bit ka. Pag binurokasan mo yan, makakaulang ka naman sa pila. Di ba? Dahil man talaga kay mga inspeksyon kung anong karga, di ba? Kan mga nagasarakay, buda, may mga cargos, mga tugang dyan sa mga darakulang barko. Makakalusot talaga. As in, makakalusot. Ngunyan, pag may nadidiskwado, etc., ang naninimbag, so assign na tao dyan. Which is, hindi naman hanggang pwede na, I do not know I do not know kung, di ba? Paano mariparo mo kung may kabangang kilo, may 1/4 dyan na droga, o kung may 10 dyan na Armalite na nakasaray sa, kung sa'y nakakarga sa truck, paano mo yan? Inspection nun saro-saro. Di ba? Hello? Hello? Hello, VP. Yeah, good morning. Good morning. Garo malabok na tabi maimbestigahan na marayan. Iyo ano? Isipon mo, kung si Alice Go nga ni, sa kudgo niyan, di pa aram. Kung paano nakaluwas, si Harry Roque. Kung nauto sa Dubai pala. Mas Draculaon pa ito, bako sa na ito 25 kilos. Ito nga ni, tao ito, Draculaon. Iyo baga. Nakaagi. May nagi pa sa airport. So, siguro tabi, sarong case na naman yan na papalipaso na sa investigasyon na yan. Pero may mag-aarog ka di sa tuya. Yeah. Ang mga unsolved cases. Yes. Sa ngunyan tabi, medyo natatawan yan kay pansin. Mainit. Oh. Pero pag naglipot na, para Yes. Okay. Okay, sige Migo, salamat. Diyan mo mariparoan medyo kakulangan. Tama ba? Kakulangan niya to. Arog kan mga point of entry, shipment, mga tugang, di ba? Nag-aragyan diyang gabos. Kung nag-aragyan diyang gabos, dapat may gamit kita para ma-detect kung ano mga yaon dyan. Hello? Hello, good morning, BP. Morning. Ako baga, balik-balik dyan sa Happy Island. Opo. Sa rumbis ko sa na-scanner dyan, nagamit. Oo. Tapos, the following week, route na. Yun na nga yung pagkasabit di ba? Tapos naman, BP, igwa ba ka mo dyan, nakada, igwa yan, nagkada po, igwa. Oo. Ang problema dyan, BP, tabi, ang maintenance. Iyo ano. Buda amigo, dapat ikaw kita kay mga high-tech na gadget. Talingan mo, paano pag-inspection mo kan truck na masakay sa roro? Paano mo i-scan-an kung laugkaan? Saro pa yan. Diba? Draculaw na truck, may karga, mga buses. Basta sana yan makabayad, diretso na yan. Yung nga ni. Diba? Di man nag-inspeksyon. Correct. Kuya baga, simple yun na BP, pakatanduanis ka na, so karga nito, in-inspeksyon. Kaya yung nga ni, na-trigger lang so isip ko, kang reaction ni Manong Reg na kulang kitang mga gadget na pang-detect, taday man talaga ka-inspection, maski inspection lang pare, dahil naman naburukasan, pag binukasan mo, nabuto kang siyam-siyam bago makalarga ang barko. Very true and correct yan. Only pa BP sa pa tabi. Pag ikaw nga mabalyo ka kay dagat, makaipo kay clearance sa Coast Guard. Iyo. Ngunyan, present mo sa Coast Guard, kumpira kung masakay, o RCR mo. Iyo man sana. Tora na, correct. So, pero, nakulong pang dapat ma-improve tabi, adi? Ano mo maaraman? Iyo. Kaya, nasakripisyo. So, kang aeroplano, uminagi ka na sa scanner sa baba, may scanner ka pa taas. Pati migo, so, kargaminto mo, big scan ba yan? Iulit pa?
Oo, kaya duman ko tayo, itong protocol na ito, kung talagang seryoso kita, araw ang sa aeroplano lugod, biyo pa. Yeah. Okay, alam mo man sa kita, Pilipinas, ini. Inda. Bakit na yan, BP? Number 1 sa tuyan, nakulong kitang budget. At napadaman nga sa kung kayo sa ng mga budget naan. Ang budget kang maintenance, wala. Karakol-dakol kan mga budget kung sa napaduman. Para ba nandig sa budget kang tinampoy ko? Okay. Sige, salamat, BP. Bye. Di ba? Kadakol-dakol yan mga kuro confidential na. Nako, hello? Hello? Yes, sir. Amigo, ako baga, bulan-bulan ako papalik-balik sa Masbate. Opo. Kasubang gikabot ko lang. Ali naman ako Masbate, kabot ko lang ni Julius Albay. Oo. Ang Masbate, pag iniling mo, sudara ko lang mga munisipyo ng syudad. Uguyan ng mga pier. Okay, ano ba, Masbate City. Opo. Ugwa sa Mobo. Ugwa sa Mintak, sa Kataingan. Ugwa sa Milagros. Yes. Ibig sabihin, ang pinakadakulang pier sa Inla, nasa city. Yes. Yan, so medyo talagang, dabitang mahigpit. Pero, pag abot naman sa ibang mga pier, iyan sa mga maluluwag. Iyo. Yaraon dyan sa Darakulao na barko, nagtuturo, Aling Cebu. So, possible naman ang point of entry. Iyo. Ngunyan, kung sakali man nasa city nag-aagi yan, ilingan mo ang experience ko dyan, bulan-bulan yan ako nandiyan. Sagit baga ang entrance ka yan. Oo. Pag nagraralaw ka ng mga sasakyan dyan, pila yan. Yes. Kaya ang tigigibo ka yan dyan, tigpaparalaw ang gabos, mahagisa na sagit, bukas yan. Iyo. So, ibig sabihin, pag nakalaog ka na, may man check so karamihan mo. Correct. Oh. Madumang ka na sa barko mong sasakyan, mapabuklang ika sa PPA, diretso na. Ugwaman minsan, experience ko, talagang may Coast Guard na naglalaog dyan sa barko. May mga darang ayam. Na-experience ko kung aga, di ko aram kung panggi kung ugwaman araw ka yan. So, possible, itong irilingon ng mga senaryo. Di man nila pwedeng papugulon baga o sa naglalaog. Tapag sagit pa lang ika nag-check ang mga sasakyan, ay migo, yan na kahabaan kang pier na yan sa luwas. Traffic yan dyan. Correct. Saro pa yan na dapat na irilingon siguro. Mga suggestion man lang na ina-obserbahan. Siguro, saro ko sa dapat pa kusugon sa intelligence network. Ano? Saro pa yan. Kung may mga iaagi dyan, mapakusog sa network ninda para kung may iagi, ito dapat ang inspeksyon nun sa napadalaganan mo kan mga ayam. Saro pa. Ito sabi yan, yung Masbate baga, sila napapalibutan na. May nakampang sa Capiz, may nakampang sa Sorsogon, may nakampang digdi sa may Samay, sa may bandang pababa. Katulad ng point of entry. So tama ito, intelligence din. Yes, okay. Salamat, boss. Salamaton. Sa mga reactions, mga tugang niya na pag-aaga. Hello, good morning. Hello. Ay, naputol na susarotang reaksyon. Ito yata, madali lang. Hello. Good morning, yes, sir. Good morning. Sabi ko din, magkaurong lamang ka. Kung ako na ang boses mo. Okay. Ang boses mo muna si Cabredo, Congressman, muna si Kung Didi. Butang Suruba. Puro magina. Mano mo sabi ni BP kan impeachment? Opo. Kunata, kay Puanan sa Pilipinas. Nangyari ba ganta? Si Joseph Estrada. Iyo. Si Corona. Si Sereno. Rupay Chief Justice. Marikon arog lamang si Jinggoy. Bong Revilla. 1% rin. Nagpo sa sinda nagturo ko. Kaya po na mag-irari yan. Marikon arog kita sa ibang nasyon na basta nakakomentar kita sa alam nila resign. Dapat sige yun ang impeachment na. Yan, So, doon ba sa article of impeachment, ito ba itong Darkulao na kasala? Yeah, opo. Tapos, magsarikripisyo kita. Buda, speak sabi na, maestor buda sa mga trabaho, ng gobyerno, privado. Ba't pinabagan uminagi na people power, si Estrada, so nangyayari nga. Ayos baga so, kalakalang kato kang negosyo. Opo. Trabaho sa Pilipinas. Yes. Tema ito na istorbo. Opo. Ito baga na sa people power, pero itong aldaw.
naglagabla ito kay mga pirangal daw. Pagkatapos ba kaso, trabaho sa Pilipinas, yung mag-iraray. Balik. Oo. Eh, sige yung tabi yan. Tanganin, parang sana. Yes. Opo. Salamat tabi. Okay, salamat on tabi sa ano yan. Good morning. Good morning. Alright. Yan tabi mga reactions. Mga tugang mo niya na pagkaaga digdi po sa tuyang programang Anhapot sa DCGB. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi Ano mga kulangon tang mga gamit? Ano? Nabuksan lang so isip takang mga araw ka na mga pangyayari. Nakakaagi sa piyata. Kulang kita mga tugang. Okay. Pero naaram mo ang sa kuyang realization ngunyan. Sabi ni Manong Rich ka sa bago na ang ayam daa na trained yan ng mga K9 etc. Pag naparong nila mga iyan ng mga sniffing dogs na yan, pag naparong nila na ngayon may shabu o trained sila sa pagparong ki shabu, trained sila sa pagparong ki ngaya armas, di ba? O nung trainingan kaya trained sila dyan. Tito kawanda kan ayam, sisingo-singo kan ayam. Mga matibayon sila mamarong. Pero ako may duda ko sa kuyang realization, baka ining mga ayam na ini nagtraining ani baka ini sa iba na mga misis? Di ba? Baka nagtraining sinda mga tugang sa iba na mga misis. Bako man gabo. So nagkapira na mga misis na ang mga pamarong, mga makusugod. Mailing sa nang agum buda ang uritso raon buda ang mga pupurmaon. Napaparang ninda ko nang gigibon kan sa nang agum na lalaki kanuminaging bangi. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay ka nin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halis sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Cabanatuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig.
Kasi laking Pigrolak. Kagapay for more than 30 Pigrolak years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi! Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrolak. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Congressman Jill Bongalon, mahigos na Congressman Jill Bongalon. Sa pagtabang dakol ng napatunayan, idulukan mga kabataan. Kaya nga ni sa iyang hininguwa, educational scholarship program. Tatabang ta, asin kasurog ta, si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo, na itinao, ikatalaga kong Jill Bongalon, ang samuyang totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon, may gusto Congressman Jill Bongalon. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa itong malalauman sa pagservisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang TESDA asin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaibuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga.
Sige, balik kita mga tugang sa... Ay, alas 9 na pala. Bata may apudan ko ta kita. May apudan ko ta kita. 9 o'clock dito na kaya. Anyway, sige tabi. Tingnan natin yung mga reactions bago kita magpaaram. Good morning. Happy birthday po kay Richard Liuna from Malo, Liaser. If ever na ma-impeach mga tugang... If ever daw na ma-impeach si VP, ang Vice President, ang mapalit ang Chief Justice. Alright, sige. I-verify ta po yan. Ihapot ta sa ibang mga legal experts. Kaya yan, kung impeachment ang nangyayari, kaya paano, pig-apply ba dyan ang role, mga tugang para sa succession? Di ba? Yan. Yan baga, may Senate President, Chief Justice, buda yan na Speaker of the House. Yan. Kung yan. Anyway, sige. Kuwan pa. I-discuter niya itong mga ihaputa yan, mga tugang sa mga experts may kinaraman po sa siring na bagay. All right, sige. O bueno, mapaaram na kita, mga tugang tamay mga arasikasuhon pa man kita, mga tugang para po sa tuya na kumpanya. Sunshine sky, and there's a reason. Good morning kay amigo Must be the season. na Richard Opeña. Kaya dapat sir ngayon, maski wala kidumanon, pareho porma mo, consistency is key to trustworthiness. Accounting principle an. Yun man ang gagmigo, ali. Tama ka, amigo. Dapat may dumanong ko dai, pero may consistent ang porma mo. Diba? Ngani, kaya pala naaro ka ng style mo, amigong Richard, ano? Si Richard. Kaya pala ka naaro ka ng style mo, ano? May dumanon no dai, ang porma, pirming iyo. Nganing dai ka pa, wow, magayon na, nakaukod ako ngunya na aga. Hello? Hello. Yes, sir. Good morning. Mr. M, good Yes, morning. sir. Good morning po. This is Mr. M. Ang masalida, siguro sa ranking sa tuyang mga leader ang numero 1 baga, presidente. Ikadwa, ang vice-presidente. Ikatulo, ang senado, presidente. Yan masalida dyan. Si Escudero, kung yung kaso, bako ang Chief Justice. Sa number 5 ang ranking sa Chief Justice. Kaapatan ni Speaker of the House. Kaya, citizen masalita. Yan naman ako. Sige po. Yeah, okay. Kung ganing pag-serve ini na warning sa mga leaders Opo. mga mali ang corruption. Okay. Okay, ay nakusar mga sikwata, masado sa okay. Ay kwan siya. Ang intelligence fund, budaan confidential fund. Opo. Na-explicar kung ano ang paagita na sila pang-gastos. Okay. Kasi aldaw lang na sa program nag-spend siya ng 125 billion. Opo. Okay? Opo. Okay. Salamat, sir. Alright. Thank you so much, mga tugang. Oras natin, alas 9 na. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga.